natin sa pangungusap, nagsaka ang pananim. Nagsaka ang pananim. Ibig sabihin, ang pananim mo kung nala, ilubako, pumuko. Ginagamit sa lingwahe ang word nagsaka. Okay. Kahulugan naman ng pambatas ay ang karapatang obligado sa yaman na umabot sa takdang nisab. Tanda natin yung ano ba dito? Yung terminolohiya nito. Alinsunod sa mga natatanging kondisyon para sa natatanging pangkat. Ibig sabihin, may mga kondisyon at saka may mga uri o pangkat ng mga yaman tungkol sa kung nisab ang pag-usapan. Okay. Ito ay pagdalisay ng alipin, pagdadalisay at pagpapalabo sa sarili niya. Andun ka, sa panglimbahe pa lang na kahulugan, ang isang Muslim, hindi siya mag-alangang magbigay. Kasi karaniwan sa'yo, no? Kapag binawasan mo ang 100 riyal mo ng 1 riyal, hindi nabuo yun. 99 na lang. Talaga mo nabuwasan. Yun pala, ang pagpabawas, at sa palataya na natin, ang pinapalago lang natin ng ating yaman. Kaya dyan sa ayat, kumano sa'yo mo nga? Kaya mong sa'yo? Kaya mo yan, kapit siya. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Kumuha ka mula sa mayaman nila ng isang kawang-gawang magdadalisay, taziyya, mula doon sa at magpapalabog sa kanila sa pamamagitan nito. Tupahirohom wa tuzakkihim. Kung tutusin, ang pagdahira at sa taziyya, ang literal na kahulugan ay pagpapadalisay. Pero mayroong pangalawang kahulugan ng taziyya, at yun ang root word ng zakat. Pagpapalago. Ito ay isa sa mga dahilan upang lumaganap daw ang pagpubuklod. Yan sa inyong kopya kung nasusundan niyo po. Pagmamahalan at pagtutulungan sa pagiging mga kasapi sa isang lipunang Muslim. Kopya. Dito natin mapansin palagi, ano? Halos lahat ng mga aral ng Islam, ang layunin palagi ay mabubuklod sa mga Muslim. Ang mga ayat sa Quran, hindi address sa isang tao, kundi address palagi sa pangkalahatan Muslim. Dito ay pinapakita yung kahalagahan ng jamaah, grupo. Dahil sa pagsasala, grupo, sa pag-aayuno, sa pag-aayuno tayo, tuloy, walang karamaman. Okay. Ako kayo sa pangalawa. Ang hatulan ng zakat at batayan. Yung hatong. Hatong. Okay. Dito sa libro, sa inyo ang nakabasa sa kanyang masako. Ang zakat isa sa mga tungkulin sa Islam at isa sa mga haligi nitong 5. Ito ang pinakamahalagang haligi na susunod sa salat. Ayon sa salita ng Allah. Okay, yung ayat na yan. Waqimus salat. Waqimus salat. Basahin nyo ng complete pawis. Kumpletuhin mong bawis. Palagi mo ang bawis nila. Mahaba ito. Wa'atuz zakata. Okay, wa'atuz zakat. Bakit na? Kasi yun ang sa lahat ng utos na Akim.
itayo ninyo, ibig sabihin, isagawa ninyo. Waatu, magbigay kayo. Okay, yung pangalawang ayat. Yung pangalawang ayat. Ito rin kanina. Ginasa natin. Inulit ano? Nang pinaliwanag yung kanyang panglingwahing pahulugan. Okay. Tapos yung Daniel na yan, kaya sa babae na Naomi. Itinayo ang Islam sa iyong haligi, ang pagsasaksi na walang Diyos, maliban kay Allah, at ang nalaisudo ng Allah, ang pagsasagawa ng pagdarasal, ang pagbibigay ng zakat, at ang pagsasagawa ng pagsapahay. At sa siyempre bahay, yung pagba, at pag-arayo sa Ramadan. Yung isa pa. Okay, medyo haba. Dito tayo sa isinali na natin. Yung hadith na yan, yan ay salita ng propeta kay Mu'ad bin Jabal. Si Mu'ad, nang pinadala sa Yemen. Ano ang layunin bakit pinadala ng propeta si Mu'ad sa Yemen nga? Para magdakwa. Sabi niya, anyayahan mo sila na magsaksi ng wika, walang ibang Diyos balikan kay Allah. Kaya sinasabi nila na ang pagsisimula, ang pagdadakwa, tinatawag itong tawtutiya. Hindi ka po yung invento ng sarili mo, pagdadakwa. Kundi focus palagi ang topic mo doon sa La ilaha illallah. Okay. Pero ang mga ligaw ng mga grupo, ang mga topic na tinatalakay sa mga pampalakang mga pagpapit nila, wala ko ugnayan yan. Hindi mo alam? Wala ko ugnayan yan. Ba't ibang mga topic? Anong sabi? Isa sa mga tanda lamang na sila ang naliligaw. Saan na? Napagkasunod ng mga Muslim sa buong mundo, ang pagkaudigan nito ang napagkasunod ng mga sahaba. Ibig sabihin ito ay itsuma. Paring ito anong tanda na siya. Ang pakikipaglaban sa mga tumanggi ng zakat. Kapag may grupo ng mga Muslim, diniklara nila, ayaw namin magbigay ng zakat sa estado. Sa estado. Kasi kapag mayroong estadong Islamiko, obligado yan sa bawat Muslim ang magbibigay. Kung mayroong grupo kunyari, diniklara na ayaw nila magbigay, tanda yun ng rebellion. Ang ato sa kanila ay labanan. Ibig sabihin, oras na tinanggihan ang pagbibigay, ang hatol doon ay kafir. At ito ang dalil daw, sabi ng author nito, na ang pagbibigay ng zakat ay obligado. Ayon sa tatlong batayan, Quran, Sunnah, at ano nga? Ijma. Okay, dito tayo sa pangatlo. Yung hukom sa sinumang tumanggi. Opa mo. Ang sinumang nagkaila daw, nagkaila ayaw ng madapit na ang zakat ay obligado dahil nga sa pamambangan o kagaya nitong ori ng at hindi maaaring katulad ng hukom o pagiging kafir sapagkat siya ay walang pananagutan. Para panugutan dahil nasa pamambangan. Kung ang nagkaila nito ay isang Muslim na lumaki sa bayan ng Islam at sa gitna ng mga maaarang, siya ay isang murtad. Ang hatulan ng mga hatulan ng pagtalikod sa Islam. At ano ang hatulan sa isang tumalikod? Isang murtad. Ilingin sa kanya, ito, sabi ng author, ilingin muna sa kanya ang pagsisisi. Pagsisi muna ng tatlong ulit dahil request sa kanyang pagsisi. Kung mayroong Islamikong listado, sa palagay nyo, ang isang murtad. Tatatong beses na hinihiling sa kanyang magtawba. Kung hindi siya magtawba, bakit kaya mag-insiste na manatili siyang murtad? Wala. Kung patuloy siya ng pamatayan, isang message pa lang. Alam naman niya, kapag nakarating na sa court ang kanyang kaso,
Kailangan niyang ipakita na nakaagad ang kanyang pagsisisi. Dahil kung hindi, ang hatol sa kanya kamatayan. Patay. Yung parola naman sa tumaki ng zakat, dahil sa pagkapuripot. Okay. Ang tumanggi magbigay ng zakat dahil sa pagkapuripot, may kalakip na paniniwala sa pagkaobligado nito, siya ay nagkakasala sa pagtanggi ng pagbibigay. So, bakit hindi siya maitutuloy na tumalikod sa Islam? Kaya, yung mga munafik, hindi sila ay nakatulan ng kamatayan. Ang mga munafik. Bakit? Kunyari, ang isang munafik. Sabi niya, ayaw magbigay ng zakat. Pero naniwala naman ako, bigay ng zakat. May kasalanan ako. Dito naman, paniniwala ko. Pero ano, makialam kung ano sa puso niya. Naniwala ka ba siya? Basta talaga, hindi. Kapag gano'n ang kanyang kalagayan, hindi siya pwedeng natulang isang tao. Okay? Patigasan yun. Salamat yan. Sorry. Kita ayon sa salita ng propeta tungkol sa nag-iwan ng zakat. Yan ang sinabi niya. Tumayara yura sabilahu, ima ilal jannati, wa ima ilan natin. Kasi siya mga nakakalam doon. Ngayon, kung patir na ang turing, wala na sanang pag-asa na ang patutunguhan niya ay paraiso. Sinasabi ng mga kukunin sa kanyang zakat ng sapilitan na may kalapit na parusa at kung makipaglaban ng dahil dito, siya ay lalabanan upang papailalim sa batas ng Ama ang bigyan ng zakat ayon sa salita ng Ama. Yan ay ang mga ruling nito, ruling ito ng isang Islamic Estado. Kung tutusin, kahit sa bansang ito, hindi naman siya ini-implement. Kasi dito, maraming man hindi nagbibigay ng zakat. Kung mga tao dito nagbibigay ng zakat, sa buong mundo siguro walang nagugutom na Muslim. Kaya yung aya sa Quran yun, sa Surah At-Tawbah, فَإِنْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. At kung nagbalik loob sila, sabi nagsisi sila pagkatapos nilig sa kanila ang pagsisisi, nagsagawa sila ng pagdarasal. Dinano, ako nung gaano ang latanda ng Muslim sa tao, tinuturing ng Muslim, salat. Sunod, nagbigay sila ng zakat. Kaya yan ang kahalagahan ng zakat. Salat at sa pagbibigay ng zakat, doon ang tinuturing na Muslim ang tao. Binanggit yan, pakalo sa bilang. Kaya ninyo ang naklas nila. Ito naman sa sinabi ng propeta sa mga nagsaga. Okay? Ito ay sa alabahin na nawagirin. Sino ang makamimuya? Sino ang tayo makakasa? Masay mo? Tayo mo lang. Yung Amarta. Okay. Oberto. Kung baga, dito mo ba tayo? Nang hapis na. Ayan sa Ustad Joe. Sa dulo. Ayaw lang yun? أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسن به على الله. وحسابه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Ada si Brad na taga-aral ng Tawali. Bor. Nilutusan ako na lumaban sa mga tao hanggang sila ay sumaksi na walang Diyos maliban kay Allah at na si Muhammad ay sunod kay Allah. Ang unang dahilan, ang unang layunin kung bakit inubika sa atin ang jihad para ang mga tao, para palalagatin ang Islam. Yun ang pinakalayunin ng Diyos. Sunod, magsagawa ng pagdarasal, pagkaraman ng tinanggap ang shahada, salat at magbigay ng zakat. At kapag ginawa nila iyon, ligtas ang dugo nila. Ibig sabihin, hindi sila lalabanan. Ligtas ang kanilang buhay at ang kanilang yaman. Sabihin, ang buhay at yaman ng mga kupar ay halal sa mga Muslim hanggat hindi sila tumanggap ng shahada, pagsasala at pagbibigay ng zakat. Okay? Yan ang uli. Pero, ang obligasyon pagpatay. Ang obligasyon pagpatay. Obligasyon bang ginagawa ng individual ng Muslim? Sa Pinoy lang Yun ay deklarasyon yun. Deklarasyon yun ng Estado na ilunsad ang digmaan sa isang grupo ng mga tao. Hindi yung, ang kapitbahay ko kapit. Yung kapatid ko, yung kuya ko kapit yung kapatid ko. At kunin ko yung kanyang yaman. Yun ay haram. Kahit ipagpalagay mo, ay mayroon naman nag-uso sa akin, mayroon akong amir. Ang problema, ang amir mo, kinikilala bang amir ng lahat ng mga Muslim? Kung hindi, haram ang gawain yun. Yan ang problema. Yan ang pinakaruling. Kaso lang ang problema, ang mga Muslim ngayon, magtatag ng grupo, sabi ng grupo na nagsasagawa ng jihad, ang jihad nila, hindi lehitimo, ibig sabihin, hindi sang-ayon sa batas ng Islam. Hanggat ang amir ay hindi kinikilala ng lahat ng mga Muslim o majority ng mga Muslim. Paano yung Ustad? Sayang. Alhamdulillah, kung kamangmangan ang kanilang ginawa at ang kanilang intensyon mabuti, wala din natin ano. Siya lang sa mga namatay at ang kanilang mga pinatay. Wala. Yung totoo sa sarili niya na siya, pero yung pinuno niya, mali. At ayon sa salita ni Abu Bakar As-Siddiq, na salita niya, law manauni wa manauni inaqan kanu yu'dunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam labatal tuhun alaiha. Kahit pinagkait lamang nila sa akin ang isang anak na dati nilang ibinigay sa sugo ni Allah, talaga makikipaglaban ako sa kanila nang dahil dito. Ang anak na yan, isang kanya, yung babaeng maliit na kambing, batang kambing. Batang kambing. Na wala pang isang taon. Kasi yung pagbibigay ng zakat kasi sa mga niyukan, ayaw din ang binibigay. Kunyari, pamilyo, baka, kung pamilyo din. Pamilyo din. Pero kung kinumako doon sa bilang na pwede na ang isang pamilyo, kailangan mo ng tupa o kanyang tambing na hindi binibigay. Okay? Kasama
Kasama niya sa opinyong ito ang tatlo pang mga khulafa, kaya Abubakar, at lahat ng mga sahaba. Ang opinyong ito ay naging itsuma nila na makipaglaban sa mga tumangking magbigay ng zakat. At ang pamangking magbigay na dahil sa pagkukuripot ay papasok sa ilalim ng mga batayang ito. Ang kuripot na lang, ang obligahin, ano tawag dito, by force, kukunin sa kanya ang zakat. Kung makipaglaban siya, labanan siya. Pero kung tayo Pero, hindi ang hatol sa kanya ay isang kafir. matawag tayo sa inyo ng Purisot natin. Kasalan, tuloy mo na tayo ng basa. Kuripot. Tapusin muna natin itong ikalawang paksa. Tapos usan natin ang natanyahan. Okay. Ang mga yaman na obligado ang zakat. Okay, ito dahil ay 5 uri. Obligado ang zakat sa 5 uri ng mga yaman. Ang una dyan, yan ang hayupan. Hayupan. Ang sinumang nagmamayari ng kabilyo, baka, tupa at kambing na hindi nagbibigay ng zakat nito sa araw ng pag-uukong ay maging mas malaki at mas mataba. Nasusubagin siya ng mga sumay nito at yuyurakan ng mga paa nito. Tuwing matatapos ang aming kahuli nito ay babalik ang una hanggang sa kakatulan ang mga tao. Sabihin sa araw na yun, tuloy-tuloy kang parusahan ng mga hayupang inalagaan mo na hindi ka nagbigay ng zakat. Yung pangalawa dyan, ano yung tinatawag na dalawang salapi? Yan ang ginto at pilak, gold and silver. Kasi noong unang panahon, nang hindi pa nauso ang pag-ibrinta ng pera, ang gold at silver na yan, mayroon talagang takdang timbang. Yan talaga ang pinakapira. Okay? Kalaki ang katumbas dito na sa laping papel. Ito ay sa panahon natin. Ayon sa salita ni Allah, yan ang ang mga nag-iimbang. Pakibasa nga, try. Try mo basahin na Jalal para magising si Jalal. Tulog yan tayo. والذين ينقذون الذهب ينقذون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم. Try mo, Saga. siya yung stand yan po. Hindi tumamasa. Ikaw bra. Try mo. Ikaw bra. Sumiyaw po. Ikaw bra. بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها Yun. ولا ينفقونها Yun. ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Mapabashir, magbigyan ng bagong buting balita. Mabuting balita siya, mabuting balita. Kundi, masakit na pagdurusan ibabalita sa kanila. Doon sa mga nag-imbang. Kaya yan ang batayan sa Quran, yung dalawang uri ng yaman. Ginto at silver. Namaging sa panahon natin sa ngayon, yung mga papel na inimprenta sa panahon natin, mayroong katumbas siya na sa lahat ng bansa kasi nga, di ba, mayroong tinatawag na Central Bank. May katumbas siya na ginto doon sa Central Bank o kaya silver. Ewan ko eh. Hindi na Ang yung sunod na dalhin, Pero may bibenta ng mga... ang salita ng propeta sa mga salam, sino ang nagmahari ng ginto o pilak na hindi niya Bibili rin ako. ibinibigay ang karapatan nito. At tinutukoy ng karapatan niya ay ang zakat. Sa araw ng pagbangon, yung kiyama ay initin ng mga tagliro sa apoy ng impyerno na ipangpapasok sa tagiliran niya
noon niya at likod niya. Kapag lumabig na ito, ay muling magsisimula sa araw na initin sa loob ng 5,000 taon. Okay, yung pangatlo, yung paninda sa negosyo. Hindi na ito sa otro pakarap. Kung mga sumalataya, bumukol kayo mula sa mga kahayahayang na pamitin niyo. Sana SGDO. Sana Yung pangapat, DDC. yung mga butil at bumag, Alwagi na. ang dalil. Try mo basahin po pati man. Muna. Yeah. ومن أخرجنا لكم من الأرض Okay, minantaw. من الأرض Kompleto yung mga bawal dito. Ano basa ito? من الأرض من الأرض At mula sa mga pinaluwal o pinalabas namin para sa inyo mula sa lupa. Isa pang aya. Basahin mo. Okay, Batua. وآتوا حقه يوم Oh, tama. Wahato hakkahu yawma salis. Ibigay ninyo ang tungkulin ng mga ito. Kaya ang tungkulin nito, anong karapatan? Ang tinutukoy niyan ay ang zakat. At kaya siya binibigay sa araw ng pag-aari. Samantalang ang dalawang kunin ng pera, ginto at pera, doon yung sa pinakailang umabot ng isa at umabot ng 2 taon. 2 taon. Yung para sa pangadali, ang tinitilig ng langit, bukal at ilalim ng lupa ay ikapo at ang tinitilig ng patubig ay kalahati na ikapo. Alam din siya ng ikapo? Kapag alam mo siya ng ikapo, Sa mag-stop yan, mali hindi Pero bakit man ikaw po tapos importante sila magkulikta no? Taka ako eh. yung imbestante na kolekta na yun, ikaw na siguro yun ang makuha. I-divide mo yung pinita mo sa Tatlo ka na yung study, lagayan eh. Ito po, ito yung tuloy. Tatlo yun, mayroon na kaya dyan. Hindi na yan. Tapos, pag walang lumapit doon, inapit talaga sa iyo. Pag walang nagbigay, bro, ikapos. Tatlo yun eh. Ayaw mo magbigay, ha? May kapatakan ka, ha? Kaya nga yung bariya ko, pag may presyo, kasi walang ka rin. Walang pera na yan, ako simple, diba? May pera ako, bariya-bariya na yan, kasi tatlo na kayo. Okay na ito sa panglima. Ang tinutukoy ng yamang nakapaon yan, yung mga binaon ng tao. Yung mga binaon. Ang mga mineral ay lahat na naninina mula sa lupa, nalikas na naruna ng walang sinumang naglagay na may halaga kagaya sa ginto, pilak, tanso at iba pang kagaya nito. Ang yamang nakabaon na may ay ang anumang natagpo ang yamang nakabaon sa lupa sa panahon ng Jahiliya. Bakit panahon ng Jahiliya ang binanggit dito ng motor? Kasi yung mga mga yamang nakabaon kapag ang may-ari nito ay mga kupa, tatagpuan mo yun, sa yun na yun. Pero pinakailangan mong bigay ng zakat. Pero kung nasigurado mo na ang may-ari ng lupang ng yamang nakabaon, ng pag-aari ng isang Muslim, obligado sa iyo ibalik doon sa tunay na may-ari. Usap po yung mga treasure hunter, ano yung tao niya? Ako nakuha sila. Ako lang may-ari ng truck. Kung alam naman natin, ang may-ari niya ng emisyonan, hindi naman mga Muslim ang may-ari. Pero Star, may nakatagpuan ako isang sakong pera. Hindi ko na yung sauli. Magbigay na ako ng itaka. Kung nakasigurado ka,
na ang nahukay mo na yun ay pag-aari na Kasi nag-drive ako ng taxi, may naiwan. Hindi ko naiwan. Ay, yun, announce yun. Yan ang unang announce. Bago pa rin, para buka. Lapit tayo. hindi yung kabilang sa Kakuha pa ako. Bigyan mo martilyo. Mamahahin mo. ito, ang dalil na binigayan ko yung pangkalahatang dalil. Next. Umugol kayo mula sa mga kayayan na nakabitin nyo at mula sa mga pinaluwal namin para sa inyo mula sa lupa. Kaya kasama doon pati yung mga pinanong. Kaya sa tafsir, tinutukoy ng tafsir ko al-Qurtubi. Ang tinutukoy ang mga pananim, mineral, at yamang nakabaon. Kaya yung mga nakabaon, special ginamit ng kubeta, sabi niya, wakari guys, el humus. Ang humus naman, yan ay kalahati ng ikapu. Pag sinabi ka na, Parang sa inyo mo, doble. Doble ang humus sa ikapu. Kung ang ikapu ay 10%, ang humus ay 20%. Yan ang kagat ng problema. Paano pag-isda? Ang rikas, ang tinutukoy doon yung mga nakabaong yaman. 20%. Okay. Ani. Ano yung tanong kanina, Jibril? Umar. Asoma. Nakalimutan ako. Paano pag-isda? Kunyari, tispan mo. Ano yung isda rin bibigay mo? Ano, patay. Kapatay na naman. Yung sa ano ba? Ang sa Pilitan isda ko, rin, no? sample, lumaan. Diba, ipako Eh, sa kanila. tingnan mo, saan yung pagkamay ka mo? Bigay ng saka. Tapos, ngayon, lumaban tayo. Parang tama ko, di ba? Parang isda kayo. Basta yung isda rin bibigay. Hindi naman yung May pwedeng talo. ano ang dapat mo gawin? Yun ang ibig sabihin. Kasi, di ba, iparating sa kanya. Tapos, yun nga, kung ito, tapos lumaban. Nilabanan mo nga. Tapos, hindi ka naman Ang tanong mo, ay nabanggit na natin na ang pakikipaglaban, hindi yun desisyon ng individual ng Muslim. Hindi yun desisyon. Desisyon ng amin. Desisyon yun ng Estado. Desisyon ng Estado. Yung libro, paano daw kung may dispan ka, ano ibibigay mo sa tilapia rin? Kung halimbawa tilapia yung laman. Isda rin. Pwede hindi. Isda rin yun. Kung meron kang tispan, doon naman yun sa number 3, yung business. Oo, kasi Kanina, Doon yun sa business. Kala ko isda rin bibigay. bibenta mo yung Tapos yung rolling doon sa business, kung yun ang tispan mo, kung kailan ka nagsimula, sa ganun din pizza, obligado sa iyo magbigay ng zakat. At kailangan mong i-audit yung Pagkain. yung kasamang income. Kasama yung income at saka yung mga nandyan pagyaman mo sa business. Yung nagastos, i-explain mo na yun. Kaya ano yun eh. Owner ko yun. Sa business, kung ano yung existido na kuwan, paninda mo, yun lang ang kukwintahin mo. Pero yung, kunyari yung pispan mo, kasama yun sa asset mo. Ang pispan, hindi kasama yun, bibigyan ng saka. Kundi yung laman ng pispan. Kaya lahat ng uri ng business, yung mga gamit mo doon sa business, hindi yun kasama. Hindi yun kasama. Ilalabas para. Kunyari, meron kang tindahan, yung lamisa mo, yung computer mo, yung upuan mo, lahat ng mga gamit, hindi yun kasama. Yung ori lang ng business, yun lang mayroong zakat. Okay, Jibril, ano yung sa'yo? Yung kasabihan niya, ano ba yan? Hindi na pina-apply sa ngayon. Yan na, tayo din ang kanyang tatanong. Patay naman sa'yo. Ang deklarasyon na kuwan, ang
ang deklarasyon ng pakikipaglaban, hindi desisyon ng individual. Pati Kapag desisyon ang isang individual na Muslim sa government at nasa ilalim siya ng Islamic State, hakulan din siya ng kamatayan. Maraming mamamatay, Ustad. Hakulan din siya. Kasi kahulugan yun ng rebellion. Kahulugan yun ng rebellion. Kaya walang hindi napatupad ang bayan niya. Hindi napatupad ang bayan niya. Matupad na sa isla. Pero papatupad siya ng isang Islamic Wala Islam. naman sa Rhea kasi sa Pilipinas. Ngayon, Ito lang sa Saudi. ang mga Islamic states sa ngayon, Sorry. wala namang ginagawa ng pananakot na bansa. Wala naman. Yun naman talaga ang mga jihad. Nung panahon Kunyari, kung ang kingdom na ito ay Islamic, ang kalapit niya na bansa na hindi pinapatupad ang batas ng Islam, obligado sa kanya na kanyang sakupin. Bigirahin niya. yung Palestine sa dahil Ulitin ko. Kahit yung obligasyon na pananakot hindi nagagawa, pati ang mga Muslim sa ngayon, sila ngayon ang inaatake na, baliktad na. Sila ang inaatake. Ang mga bansa Muslim nanonood na lang. Sila lang politiko. Ang dahilan naman kasi niya, alam naman natin, na kahit sabihin natin siguro na meron kinikilalang mga na pangkalahatan, o kasi kung kinikilalang pangkalahatan ang mga Muslim, may kakayanang umaman. Kasi malakas. Pero ang totoo, walang kinikilalang amin, bakos, maraming mga bansa mga Muslim ay kaalyado pa ng mga kalaban. Kunyari, meron isang bansa na nagdeklara na tulungan ng mga kapatid sa Palestina. Sino ang unang mga kalaban? Ang unang mga kalaban niya, ay mga kalyadong mga bansa ng mga Muslim. Amerika. Ang unang mga kalaban niya, yung mga kalyado ng bansang Israel sa mga Muslim ng mga bansa. Ako kasi kung ang kalaban mo lang ay pwersa lang ng bansang Israel. Hindi. Parang ganito kunyari. Ang mga kapatid natin mga Muslim sa Mindanao nagdeklara ng jihad para labanan ang Philippine government. Sa palagay niyo, kung natalo ang Philippine government, ang kaalyado ng bansang Pilipinas, manahimik? Hindi. Sabi ka, nagdeklara ka ng jihad laban sa isang bansa, kailangan may kakayanan pang labanan. Pati yung mga kaalyado yan, ng mga maraming bansa, may kakayanan. Ngayon parang sumuko ngayon eh. Kaya pala matras ang China. Iba naman. Okay, hindi na natin kami. Tuloy tayo. Tuloy natin pa sa akin ang number 6.